Magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Today is the Lord's Day. Isa pong araw na kung saan maasahan po natin na ang Diyos ay masaganang nagbubuhos ng kanyang mga pagpapala sa kanyang mga anak na patuloy na umaasa, nagtitiwala sa kanyang kabutihan. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Yes, they are new every morning. Bilang mga anak ng Diyos, paggising po natin sa umaga, araw-araw, we can be assured of the freshness of His love. So, gaano man ho ang mga pagsubok na dinaanan natin kahapon, ng mga nakarang araw, forget it, because today, hallelujah, you can embrace, available po ang sariwang kapahayagan ng kanyang pag-ibig at ng kanyang katapatan. At sa umaga pong ito po ay patuloy po nating matatanggap mula sa Kanya sa pamamagitan po ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. When the Lord Jesus Christ taught His disciple on how and what to pray, He commanded His disciple to pray, "Give us this day our daily bread." Okay? Give us this day our daily bread. And the Lord our God is so abundant in providing for us our daily bread. Sabi nga doon sa Psalm 23, surely He prepares a banquet before us in the presence of our enemies. So, whatever challenges and problems na mayroon po tayong kinakaharap ngayon, beside this pandemic, we can be assured that God is able to provide for us abundant manna from heaven that will give us strength that will cause us to really rise up above these circumstances at para maipakita natin sa demonyo na totoo talaga yung sinasabi ng Romans chapter 8 na nagsasabi noon, who shall separate us from the love of God? Hindi sakit, hindi karamdaman, hindi gutom, hindi tabak, hindi kamatayan ang mag-aalis po sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And we praise the Lord that we have experienced the love of God that was shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Kaya nga po, meron na po tayong katiyakan mula sa Kanyang salita na anuman ang mangyari, hindi niya tayo iwanan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga po, ang reply po natin dito is, anuman ang mangyari,
magpapatuloy tayo sa pagsamba sa Panginoon, ano ba na mangyari at sitwasyon sa buhay, magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos, magpapatuloy po tayo sa pagtanggap ng Kanyang salita, at ipagpapatuloy po natin ang mandatong tinanggap natin mula sa Kanya, that we are going to advance His kingdom until all the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. And we thank the Lord for the thoughts sa kaisipan o sa diwa na tayo po ay kabahagi, okay, instrumento ng Diyos in making all the kingdoms of this world become the kingdom of our Lord. Yun lang na kaisipan na ikay bahagi ng mga instrumento na ginagamit ng Panginoon upang maisakatuparan niya ang kanyang layunin sa mundong ating ginagalawan. Mga kapatid, dapat ito'y nagbibigay agad sa atin ng grateful heart. Dapat ito ay nagiging dahilan kung bakit higit doon sa pagkakaroon ng grateful heart ay maikumit natin ang ating sarili, ang ating buhay na na maisakatuparan ang plano ng Diyos na patuloy na pinapahayag sa atin. You see, one of great scripture, isa po sa mga dakilang talata sa Biblia na napakagandang gawing pattern ng ating pamumuhay habang tayo po ay buhay sa mundong ito is when the scripture says concerning David. Ang sabi roon, David served the purposes of God in his life. Okay? And he died. Okay? Nawa maging katulad tayo ni David. Okay? Anong ibig sabihin nito? Na sa ating pamumuhay dito sa mundong ito, first, we know the purpose of our existence. Second, we are fulfilling the purpose of our existence. Okay? And matatapos po natin ang purpose ng existence na yan before tayo po ay umuwi sa langit. So, let that be our prayer. David had served the purposes of God in his life and he died. So that is our prayer also, na mangyari, maisagawa natin ang nahayag na kalooban ng Diyos sa ating buhay, sa mundong ating ginagalawan, makumpleto po natin to, matapos po natin to, bago tayo kunin ng Panginoon. What a joy to hear from God. His word saying to us, "Well done, my good and faithful servant." Higit po sa mga pagpapalang material, higit po sa mga influensya o higit po sa mga bagay na pwede nating maranasan sa mundong ito na magbibigay po sa atin ng a sense of fulfillment is yung marinig mo mula sa bibig ng Panginoon, yung word na yon, the word of commendation to us saying, "Well done, my good and faithful servant." Ang ibig lang sabihin nun ay nagawa po natin at natapos po natin yung mandato o yung assignment na binigay sa atin ng Panginoon at para po matapos natin na maisagawa ang mga kapahayagan ng kanyang kalooban na siyang nagiging mandato na binibigay sa ng Panginoon, we really need to have the strength that comes from God. Kasi kung wala po tayong lakas na nagmumula sa Panginoon, hindi po natin matatapos yung pagsasagawa ng kalooban ng Panginoon. Now, papaano? Anong gagawin natin so that we'll be able to secure that strength that will help us finish our assignment or mandate? John 4:34 says, Jesus came to do the will of God who sent Him and finish the work. So, when we are committed to do the revealed will of God, complete it, okay? Ano ibig sabihin niyan? You will receive the food. My food is to do the will of God who sent me and to finish His work. So, ano nagagawa po ng food? It gives us strength. So, when our commitment is to do the will of God, to finish the word of God, it will what? Give us strength coming from above. And that strength is what we need in order for us to fulfill the mandate that God has given us. And today, maaring hindi pa rin ganong kahalaga o maaring hindi pa rin ganong kalinaw sa iba sa inyo. Every time na kayo po ay nanonood, nakikinig sa live stream na ito, but as you watch, as you listen to this live stream, sino man ang nagtuturo po rito, and your heart is hungry, thirsty enough to receive the Word of God. Upon receiving the Word of God, you are not only receiving wisdom, you are not only receiving revelation and understanding, but you are receiving the grace that releases the strength so that you'll be able to rise up and do what God wants you to do. So, welcome, my friends, brothers and sisters, sa banquet of the Lord. And today, let's have a feast on the Word of God.
Amen? Now, today, on the Lord's Day, ating pong pag-uusapan yung pang-anim doon po sa divine prescription for the immunity of God's people. Divine prescription for the immunity of God's people. Again, I just want to have a review. What is immunity? Ang ibig sabihin po ng immunity is the power, okay, to resist, the power to resist all the works that the devil employed upon God's children. Okay? When we have the immunity that comes from God, there's no weapon that is formed against us shall prosper. There is no virus, sickness, disease that will come near in our dwellings. Why? Because the devil in his cohort recognize, okay, yung pong heads of protection that has been put by the Lord, hindi lang sa individual, kundi sa bawat isa po sa atin, maging sa ating mga pamilya. At ito pong immunity to, mga kapatid, by the grace of God, ay patuloy ko pong i-share sa inyo, okay? At mayroon na pong nauna. Ano po yung mga naunang 5? Number 1, the first prescription na pinag-usapan natin is that we must embrace, okay, spiritual covering. We must embrace spiritual covering. So if we want to access this prescription of our divine immunity, we need to observe the principle of embracing spiritual covering. Sa pamilya, ang tatay ang covering ng buong pamilya. Sa church, ang pastor ang covering ng church. Okay? Among us ministers, we need to have a spiritual father or apostolic source to provide our covering. Okay? Kasi ang power and authority, okay? Ulitin ko, makinig kayo. Ang power and authority that is needed by every believers ay nakadepende doon po sa submission natin sa kung sino man ang taong inappoint ng Panginoon to have authority over us. Our submission, okay, will cause us also to exercise the authority that God has given us. Okay, embrace spiritual covering. Second, observe the Lord suffer in a worthy manner. Observe the Lord suffer in a worthy manner. Number 3, we need to release our tithe. Because releasing our tithe is putting God, who said, test me in this. Releasing our tithe is putting God to the test. Who said what? Test me in this. Okay, that I will open the floodgates of heaven. I will rebuke the devourer. So when you release your tithe, the whole of your tithe, anong ginagawa ho natin? We are putting God into the test where He Himself said, come, try me, test me in this. And one of the blessing when we put God to the test, okay, as He promised us is what? He will rebuke the devourer. Okay. Number 4, we need to grow in our spiritual maturity. We need to grow in our spiritual maturity. And the standard of growth in our spiritual maturity is none other than the Lord Jesus Christ Himself. Every child of God must rise up to the stature of the Son of God. Ulitin ko, every child of God. Okay, sino ba yung mga child of God na yan? But as many as receive Him, to them gave the power to become a children or a child of God. But it's not enough for us to remain as child. We need to grow and to mature until we reach the whole stature of the manhood of the Lord Jesus Christ. So Jesus Christ is the standard of our maturity. But because the moment God sees, okay, that it's no longer we that live, but Christ is the one living in us. There is only one way for the devil to do. And that is the devil will flee from us. And the devil left Jesus. Okay? So that's immunity. When the devil could no longer do something in your life to destroy you. Ano ibig sabihin yan? Alam ng demonyo na hindi niya kaya ano man ang kanyang gawin na magdala ng mga distraction sa ating buhay.
at sa ating pamilya. And ano po ang kadahilanan nun? Because the devil himself sees us that we are growing in a spiritual maturity. That's number 4. Number 5, we need to walk in explicit obedience. Okay, we need to walk in explicit obedience. At nung nakaraan pong pagtuturo ko sa inyo, mga kapatid, yung pong obedience ni Noah, magsimula po tayo kay Noah. Yung obedience po ni Noah ay hindi ho basta-basta ordinaryong obedience. Okay? Yung tatlong matitinding utos ng Panginoon by which the scripture himself sinasabi ng Bible, and Noah did everything, okay, according to what the Lord says. Ginawa ni Noah ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, makikita ho natin kung anong klaseng quality of obedience ang pinakita sa atin ni Noah, na naghintay lang kung bakit he and his family is the only worthy family to be saved and preserved during the flood. Okay? Anong paraan? Anong manifestation ng kanyang pagsunod? Imagine, okay, tatlong malaking proyekto. Ano yun? Pinagtayo, ang sabi ng Diyos kaya, Noah, magtayo ka ng barko. Tatlong palapag. Isang pamilya lang ang gumawa. Ano pa? Lahat ng mga hayop, pair by pair, dapat isakay mo sa barko. Ano pa? Yung pagkain ng pamilya mo, yung pagkain ng mga hayop na nandyan sa may barko mo, kinakailangan you need to store food for 5 months. Hindi ito hindi ito madaling trabaho. It requires a man with a full-fledged commitment to follow everything that God has commanded. And the Bible says, and Noah did everything that the Lord has commanded. That is an example of what? Explicit obedience. Hindi po yung pagsunod sa kalahating utos, hindi po yung pagsunod doon sa 90% na utos, hindi po sa pagsunod doon sa 99.9%, but it is an obedience 100% to a clear command of God. And what was the result? Okay? All of God's creation that moves along the ground sa panahon ni Noah are all there. Okay? Except Noah and his family. Anong pinapakita sa atin doon? That is divine immunity. Now today, I'm going to share with you the 6th prescription. And the 6th prescription is living a life of righteousness. Ulitin ko, the 6th prescription for our divine immunity is living a life of righteousness. Now, let's read Genesis. Balik ulit tayo sa Genesis chapter 6, beginning verse 6 to 9. Ang sabi po rito, the Lord regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground. For I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So, what was in the life of Noah that he has found favor in the life of the Lord? Read verse 9. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So this is what is the thing that God has seen in the life of Noah, that God releases His favor upon Noah and his family. He was a righteous man. Not only he was a righteous man, he was blameless among the people of his time. Now, tingnan po natin. Una, righteous man. Yung righteous man, it speaks of his position in God. As far as God is concerned, okay, he is walking straight before Him. What about blameless? Okay? Ang blameless naman is also his righteousness before the people. So dito makikita natin that righteousness has two components. Ano yung first component? You must be what? In right standing with God.
And number two, you must be what? Right standing before men. Righteousness, okay, has two components. You are in right standing with God, and you are in right standing with men. Ang ibig sabihin na walang masisilip ang mga tao sa iyong kapaligiran patungkol sa pananampalataya mo. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. It speaks of his relationship. It speaks of his daily walk with God. And I believe that righteousness before God, righteousness before man, is what? Is a result of his daily walk with God. Okay? So, Noah shows us, okay, the lifestyle of a righteous man. And because of this, nakita ho natin that living a life of righteousness secures the favor of God. And one of the favor of God that God can give to a child of God, to a son of God that walks in righteousness is what? Divine immunity. Okay, tingnan ho ninyo ang isip ng Diyos during that time. Since Noah is the only righteous man, okay, among the people of his time, maski nag-iisa na lang, okay, pinili ng Diyos na i-preserve sila at mula sa kanila, magsimula uli ang Diyos sa pagpaparami ng panibagong lahi ng tao. Okay, so it does not only speaks of immunity, it also speaks of what? That you are the person, your family are the ones who can reproduce a new breed of people that will what? Populate the earth. Another scripture that shows us living a life of righteousness, gives us immunity, is in the example of Job. So let's now go to Job. Okay, Job chapter 1. Ang sabi ng Job chapter 1, beginning verse 1. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. So, dito makikita uli natin ang katangian ng mga taong mayroong matuwid na pamumuhay, mayroong matuwid na relasyon sa Panginoon. Sabi, this man was blameless. Pag sinabing blameless, walang maisumbat, walang kapintasang makita sa iyo, hindi lang ang Diyos, kundi yung mga taong nasa paligid mo. Wala silang makitang kapintasan sapagkat ikaw o ako ay nabubuhay saan? Sa isang matuwid na pamumuhay. This man was blameless and upright. A man who is blameless and upright, nagagawa niyan because of what? He feared God and shunned evil. You remember the conclusion given by Solomon, the wisest man next to Jesus who lived on earth, bago siya mamatay? In Ecclesiastes chapter 12, ang sabi niya, here now is the conclusion of the matter. Fear God and obey His commandment, for this is the whole duty of men. Mga kapatid, the Word of God was given to us. The Bible was given to us. And if you're going to study the Scripture, there's so many commands. There's so many laws. There's so many principles. Pero ang sabi po rito ni Solomon, okay, all the commandments, all the laws, all the principle is summed up into two commandments. Fear God and obey all of His commandment. Fear God and obey all of His commandment. At sabi ng Bible, ano? For this is the whole duty of man. We can only fulfill all the commandments of God if we fear the Lord. And fearing God is what? Is a commitment to live in righteousness. So, dito po sa mga talatang ito, mababasa po natin mula kay Noah, mula kay Job, okay, sa Job 1, verse 1. At kung tayo po ay tatalon sa verse 6, Job 1, verse 6 to 9, one day the angel came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth on it.
Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shun evil." You see, if a person is walking uprightly, if a person is living a righteous life, itong ganitong klaseng tao ang madalas ipagmalaki ng Diyos. Ulitin ko if we will commit ourselves to live a life of righteousness, then you are one of the few na ipagmamalaki ng Panginoon kay Satan. Okay? Nakita mo ba ninyo yun? Sabi sa verse 8, "Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? There's no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Just like Noah. Si Noah ang nag-iisang matuwid sa panahon ng kanyang generation. Same with Job. There is no one on earth like him. Wow. Hallelujah. Kaya pala sa Diyos, mayroon lang siyang makitang isa. Okay na eh. "And I look for a man who will stand in the gap." The plans and the purposes of God on earth ay hindi mapipigilan as long as there is even only one righteous man living on earth. Because that one righteous man, yun po ay sapat na for God to fulfill His plans and purpose sa mundong ating ginagalawan. So let us have this kind of prayer. Let us have this kind of desire. Lord, release your grace that will cause us to become like Job, to become like Noah. These are the men who live blamelessly. These are the men who live uprightly. At naniniwala ako, Panginoon, na maggagawa mong gawin sa amin yan. Because it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Even in walking in righteousness, wala po tayong pwedeng ipagmalaki kasi nakalagay sa Isaiah yan. Even yung mabubuti yung gawa sa harapan ng Diyos ay mistulang maraming basahan. Okay? At salamat sapagkat God will give me time today to expound how that kind of righteousness will come to us and how we're going to manifest that kind of righteousness. Now, from this story, dalawa lang po ang aking binigyang halimbawa sa inyo in the life of Noah and in the life of Job. Okay, pakinggan nyo to. Righteousness. Okay, sa verse 9, bababasa natin ito. Basahin ko muna verse 9. "Thus Job feared God for nothing." Hanggang 10, Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has?" Sabi ng demonyo, kaya hindi niya magalaw-galaw si Job during that time because of the hedge of protection. Hindi lang po sa buhay ni Noah, kundi sa kanyang mga anak. Na kanyang nabagatmat ang kanyang mga anak during that time is living in carnality. Yet, because of the righteousness of Job, okay, that hedge of protection ay hindi lang para kay Job, kundi para sa kanyang mga anak. So, this is what living a righteous life can do to a person and to his family. Okay? Living a righteous life will what? Put a hedge of protection. Ang ibig sabihin ng hedge of protection, pag nakita ng demonyo, that is a no-go zone for the devil. Okay? Nakakita ang demonyo ng karatula. Devil, no trespassing. That is what living a righteous life means for the devil. Your life, your family is a no-go zone for the devil. Living a life of righteousness, okay, will say to the devil, no trespassing. Okay? You will be arrested. So that is what righteousness can do to a person and to his family. Hedge of protection mula sa Panginoon. And that hedge of protection speaks of what? It speaks of immunity. Now, righteousness puts a hedge of protection in our lives and in our family. Righteousness assures us of immunity from our enemy. This is what living a righteous life can do to you, to your family. That is why kung tayo po yung mga magulang na nakikinig ko ngayon, do not be selfish.
The world will offer to us what? Temporal pleasure. At wag po nating isugal ang proteksyon ng ating pamilya because the devil is luring us, tempting us to succumb. Saan? Temporal pleasure. Hey, hindi lang mo, sarili mo, hindi lang mo, mga anak mo, but yung mga descendant mo, ay baka mapupit ang head sa protection na yan kung tayo po ay magpapatukso sa offer ng demonyo about lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. That's why, ngayon pa lang, patuloy kong sinasabi sa inyo, patuloy kong dinideklara sa inyo, na kung mayroong dapat na manatili sa ating puso, praise God for praying for all the abundance, praise God for praying for all the favor, for increasing our influence. But more than the blessing, more than the favor, more than the spread of our influence, let's continue to pray, Lord, cause me to walk in righteousness. Let this desire to walk in righteousness ang siyang manatili sa ating mga buhay. Kasi kung yun po ang nakikita ng Panginoon, the Lord will cause us to do and fulfill what is the desire of our heart. Delight in the Lord and He will give you the desire of our heart. Father, in the name of Jesus, cause us, Lord God, to have this desire. We thank you for the blessing. We thank you for the favor. We thank you, Lord Jesus Christ, for immunity. We thank you, Lord Jesus Christ, for everything that you have promised us. But Lord, more than and above all these things, I'm asking you, create in us the heart, create in us the spirit, create in us, Lord Jesus Christ, the conviction, Father God, to live a life of righteousness. Kasi Panginoon, kung ito ay mananatili sa aming mga puso, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kami basta-basta matutukso ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Because tulad ng salmista, Panginoon, kung kami ay hindi mabubuhay sa katuwiran, alam po namin na ang magiging resulta nito ay ang pag-withdraw ng iyong presensya. We are reminded in the book of Psalm chapter 51, when David prayed, Father God, because of his sin, Father God, Lord, sabi niya, create in me a clean heart. Give us a new spirit. Because do not let your presence depart from us. Huwag mong hayaan ng presensya mo ay lumayo sa akin, Panginoon. So this is what the desire of every righteous man, Lord Jesus Christ, na dapat manatili sa aming mga puso. And I pray in Jesus' mighty name, sa bawat isang nakikinig, sa bawat isang nanonood, Panginoon, as they lift up their soul to you, as they lift up the condition of their heart, release, O God, the windows of heaven, O God, in Jesus' mighty name, create in our hearts, O Lord God, that longing, that desire, that yearning, Lord Jesus Christ, to live in accordance to your will, to live a life of righteousness, not because we want, Lord God, this immunity, but we want, Lord God, to cherish your presence. Yes. We want to delight in your presence. Yes, O God. At alam po namin ang immunity is just one of the blessing, but more than the blessing, we want you, O God. Yes, Lord. At alam po namin, Panginoon, ang grasya mo, ang tanging may kakayahan to create this kind of longing. Yes. Because not by might nor by power, but by your Spirit. And so God, in Jesus' name, by your Spirit, yes, continue to give us this kind of conviction. Yes, conviction to walk 24/7, all the days of our life. Yes. To walk in the presence of God. Hallelujah. We thank you, Lord. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell. Yes. I will dwell Hallelujah. in the house of the Lord. Praise The first requirement that you're asking from us, if we want to dwell in the house of the Lord all the days of our life, is to live a life of righteousness. Who shall ascend unto the hills of the Lord? He was a clean hand and a pure heart. Thank you, Father God, for giving us this kind of heart. Thank you for empowering us to live with a pure heart and with a clean hand. Yes, Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, ulitin ko po, righteousness
puts a hedge of protection in our lives and our family. Righteousness assures us of immunity from our enemy. Now, maaaring may tanong kayo, Lord, bigyan niyo pa ako ng mas malawak, mas malalim, mas malinaw na understanding about righteousness. Kailan ho ba ang isang tao nagiging matuwid sa iyong harapan? And so let's go to Genesis chapter 15, verse 1 to 6, because in this verse, dito natin makikita where the word righteousness or righteous was first mentioned in the Bible. Okay? Alam niyo, every time na ako po'y nag-aaral ng isang particular na subject, it is better, it is very important to go back to the first scripture where that word was mentioned. Okay? Kasi ito ang ating magiging reference point. So, let's go to Genesis chapter 15, beginning verse 1 to 6. Okay? Alright. Genesis chapter 15, beginning verse 1 to 6. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Now, gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, that when the Lord revealed Himself to Abraham in Genesis chapter 12, makikita ho natin dito that God revealed Himself to Abraham through His Word. Ang Diyos na hindi nakikita ay nagsimulang magpahayag kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang salita. Now, sa isang taong nabubuhay sa natural, mahirap maniwala sa isang bagay o sa isang tao na hindi nakikita. That is why God is impressed. Ang Diyos ay na-impress po sa mga tao na bagamat hindi siya nakikita, subalit sa sandali na ipahayag niya ang kanyang salita, yung taong tumanggap ng kanyang salita ay nagsimulang manampalataya. This is where that person will receive favor from God. So after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, Look up to the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. Now, verse 6. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. And Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Alam mo ninyo, if you will just understand how a person can become right with God, simple lang eh. Simple lang mo, kung susundin lang po natin ang prescription ng Diyos, napakasimple. Ang malaking problema ngayon ay ito. Maraming tao, dahil hindi naniniwala sa salita ng Diyos, sila na ang nagkukomplika. Kino-complicate nila kung papaano sila magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Isaiah, yung sarili nyong katuwiran, kung yan ang masusunod, gaano man ito kaayos sa inyong paningin, ito ay mistulang maruming basahan. Bakit? Papaano ba pinipilit ng mga tao na sila'y maging matuwid sa Diyos? Kadalasan, sa pamamagitan ng mabuting gawa. Masama ba yung mabuting gawa? Hindi po masama yun. In fact, it is expected sa mga anak ng Diyos na na matapos mong manampalataya sa Panginoon ay mabuhay po tayo, lumakad po tayo ng mabuti. Because we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. So, hindi ko minamalit ang paggawa ng mabuti, but do not use good works. Do not use or do not make good works as a standard. Na
na maglalagay po sa iyo sa tamang relasyon sa Panginoon. May tamang lugar ang paggawa ng mabuti, pero hindi ito ang siyang magdadala sa isang taong makasalanan para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ano ba? Ang iba, pagpipinitensya. Ang iba, pagpasok sa iba't ibang reliyon as if they're seeking God through this religion. Now, I want you to understand this. Muli at muli kong sasabihin sa inyo, religion will not save men. Religion will not cleanse you from your sins. Religion will not put you in right standing with God. It is only the Lord Jesus Christ, because Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, bakit ho may ganitong claim si Jesus at dapat natin siyang paniwalaan sa claim nito? Because He is the only person who died on the cross for us. Hello? Nagkakaintindihan mo ba tayo? So, there's so many things, there's so many ways ini-insist, pinipilit ng mga tao so that they will, what? Be in right standing with God. Samantalang sinasabi ng Bible, Abraham believed the Lord. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Alam niyo, when it comes to the promises of God, sa mga unang sigwada ng kapahayagan, maaring hindi ho ganun kadaling maintindihan natin. Even sa mga susunod, hindi ganun kadali. But what makes a person who receive the promise of God is, even if hindi mo ito naiintindihan, in your heart, you believe the one who gave that promise. Yun po ang nangyari kay Abraham. The first time the Lord spoke to Abraham about His covenant, about His plan of making a new nation out of him is in Revelation, in Genesis chapter 12. Okay, Genesis chapter 12. Nandito na po tayo sa Genesis 15, nung sinabi ng Bible, Abraham believed in the Lord. Bakit? Kasi sa Genesis chapter 12, may pangako na ang Diyos eh. And then sa bawat chapter, ay patuloy na nagpapahayag ang Diyos ng kanyang pangako to reinforce, okay, na gagawin niya. Now, bagamat nagtatagal, bagamat in the natural, parang ang hirap maghintay, pero sa kabila po ng paghihintay ni Abraham, sa kabila po ng mga negatibo sa natural na nakita niya, ano ba yung mga negatibo sa natural? Unang-una, paano siyang magkakaanak? Paano siyang magkakaroon ng, paano siya magiging ama ng malaking bansa kung wala siyang anak? Kaya nga sabi sa verse 15, Lord, wala ka naman binigay, wala pa rin naman, nananatili pa rin akong walang anak. Kay Eliezer ko na lang ito, ibibigay lahat ng ari-arian ko. And sagot ng Panginoon, no, hindi mangyayari yun. Okay? The word of the Lord, verse 4, the word of the Lord came to him, this man will not be your ear, but a son is your own flesh, and blood will be your ear. And he took him outside and said, look up at the sky and count the stars. Indeed, you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Tulad ni Abraham, somehow, katulad ho natin, may mga sandaling pag nagtatagal, medyo nagdududa tayo, but that is what the importance of the word, the fresh word coming to you on a consistent basis, so that sa mga sandaling medyo nanghihina tayo, sa mga sandaling parang walang nangyayari o liwanag na nakakita, when the word of God came, hallelujah, it will reinforce our faith. Okay? And when the word of the Lord came to Abraham, in verse 5, he took him outside and said, look up the sky and count the star, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. That is how important the coming of the word to keep coming to us, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. From Genesis chapter 12 hanggang Genesis chapter 15, makikita ho natin dito that the Lord keep on speaking, so that the faith of Abraham will be reinforced. Okay? Kaya medyo, bagamat nagtatagal ang fulfillment, verse 6, ang sabi, Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteous. So that believe, the trust in the Lord God, ano nangyari? He credit it to him as righteousness. Yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos at sa kanyang mga salita na tinatanggap, ang siyang nagposisyon kay Abraham sa isang kalagayan na sa harapan ng Diyos siya'y naging matuwid. Ulitin ko po, yung paniniwala
ni Abraham sa salita ng Diyos at sa mga pangako ng Diyos ang nagposisyon kay Abraham sa isang kalalagayan na siya po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya po ang aking hamon, ang aking encouragement sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, maaring mayroon kang tinanggap na salita ng Diyos na naging basihan ng inyong paniniwala. Subalit, tila nagtatagal ang fulfillment, tila masyado ng delayed ang katuparan ng mga pangakong ito. Mga kapatid, don't lose hope. Open your heart. Lumapit ka sa presensya ng Panginoon because since God is the one who gave us the promise, at then alam niya kung medyo nagdidwindle, nagsisway ang iyong pangako, at then alam niya kung kailan dapat ma-fulfill ang pangako niya. He knows how to reinforce you. He knows how to reinforce the faith that God has given you. And the way to reinforce that faith is what? Give us the now word of the Lord. The now word of the Lord, the proceeding word, the Rhema word of God is what will cause your faith to rise up so that you can still believe God even if ang posisyon, sirkumstansya, sitwasyon na ating kinalalagyan ngayon ay tila parang hindi natin makita yung magiging katuparan ng pangako niya. Just believe God. Because believing God is what will put you in a place where you can stand in righteousness. Let's go to Romans chapter 3. Let me expound more about this righteousness in relation to our faith in God. Paano ba nagiging matuwid ang tao sa pamamagitan lang ng kanyang pananampalataya? Romans chapter 3. Okay, Romans chapter 3. 21. Beginning verse 21 to 26. Ang sabi dito, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. You want to live a life of righteousness? You must receive first righteousness. Righteousness is not gain. Righteousness is not something that you can fulfill on your own. Righteousness is a gift from God. It is given. This righteousness is given through faith in Jesus Christ. Righteousness is given through faith, not through your religion, not through your good works. But righteousness is given through faith in Jesus Christ. To whom? To all who believe. And Abraham believed in God and it credited to him as righteousness. So inseparable po yung pagiging matuwid ng tao sa harapan ng Diyos sa pananampalataya. Kinakailangan ang tao yung manampalataya po na bago matanggap ang katuwirang ito. Kaya po, anumang gawin ng mga taong makareliyon, pero ayaw maging bahagi ng kanilang buhay ang salita ng Diyos, ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw isagawa ang salita ng Diyos, mas gusto pa nilang i-fulfill yung mga tradisyon, mga ritual na rin-require sa kanila ng kanilang reliyon. Kapatid, maski nasabi mong 100% you are fulfilling the requirements of your religion, the requirements of your rituals, and the tradition of the elders, dahil itong kinamulatan nyo, this will not put you in a place of righteousness. What will put you in the place of righteousness is what? Believe Jesus Christ. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. For all have sinned and fall short of the glory of God. So malinaw mga kapatid, walang isa mang tao ang pwedeng mag-claim na ano? Na hindi niya kailangan ng Diyos sapagkat lahat ng bagay na ginawa niya sa mundo nung siya nabubuhay ay pawang kabutihan. No. There is no difference between Jew and Gentile. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ng tao, may pinag-aralan o wala, babae o lalaki, pastor, pare, imam, pope, lahat po ng tao. Maski mga naunang mananampalataya, sila Pedro, sila Pablo, sila Virgin Mary, lahat ng mga santong kinikilala ng mga relos, all have sinned and come short of the glory of God.
For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang verse 24 ay napakaganda. And all are justified freely by His grace. Kaya nga po, napakagandang balita po nito sa ating mga kasalanan eh. Na bagamat walang naging matuwid sa harapan ng Diyos maski isa. But we can be justified. We can be justified freely. Wala kang babayaran. By His grace. Through what? The redemption that came by Christ Jesus. By virtue of the death of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. Hallelujah! The justification of our faith is given. Pero hindi ibig sabihin na ito'y given dahil sa kamatayan ni Kristo, automatic dating sa'yo. No, you must receive the gift. Jesus Christ, once and for all, died for everyone. Pero hindi ito automatic na matatanggap ng mga tao. The only way for the blessing of redemption, which is our salvation from damnation, ay matanggap po natin is when we believe Jesus Christ. When we believe on the finished work of Christ in the Calvary. You see, when the Lord Jesus Christ was hung on the cross, dalawang kriminal sa tabi niya ang pareho ring nakapako. Isa lang mo sa kriminal ang nakasama ni Jesus sa paraiso. Bagamat the forgiveness of sin is for everyone, doon sa dalawang kriminal, isa lang. Why? Kasi itong taong ito, yung isang kriminal, nanampalataya. Walang kamalay-malay yung kriminal na yun na nanampalataya kay Kristo. Tingnan natin yung unang kriminal na sabi, Oy, Kristo, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo gawang iligtas mo ang iyong sarili, ibaba mo ang sarili mo, at iligtas mo ang sarili, at iligtas mo na rin kami. Samantala, isang kriminal, aminado siya sa kanyang pagkakasala, at alam niya na karapat-dapat lang na sila ay ipako sa cross ng Kalbaryo, kasi ang pagkakapako sa cross ng Kalbaryo is a capital punishment sa lahat ng mga kriminal. Ang sabi nung pangalawang kriminal na yon, tumahimik ka, nararapat sa atin ang ganitong kalagayan. Nararapat sa atin ang kamatayan dito sa cross ng Kalbaryo. Pero itong taong to matuwid to. Speaking of Jesus. And then binalingan niya sa Jesus. Ano sabi niya kay Jesus? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alam niyo, itong taong to hindi man lang nagsabi at hindi man lang lumapit at humingi ng tawad at hilingin na siya ay patawarin sa kanyang kasalanan. Maybe because he was so overwhelmed by the magnitude of his sin, kaya wala siyang lakas ng loob, wala siyang mukha na iharap sa Panginoon para sabihin, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Pero para sa kanya, sapat na. Ano yun? Alalahanin mo ako. Para sa taong ito, sapat na siya'y alalahanin, maski hindi siya humingi ng kapatawaran. Dahil talagang overwhelmed siya sa dami ng kanyang kasalanan, wala siyang mukha iharap kay Kristo para humingi ng tawad. Pero meron siyang isang request. At ang request na to, mga kapatid, ay ekspresyon ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Unang-una, ano ang pananampalataya ng kriminal na ito? Ang pananampalataya ng kriminal na ito, yung Kristong nakapako ay hari ng isang kaharian. So meaning, even if pare-pareho sa buhay si Kristo, buhay silang dalawang magnanakaw, naririnig na ng kriminal na to yung mga expert, mga gawa ng Panginoong Jesucristo. And remember, when the Lord Jesus Christ was crucified in the cross, mayroon pong karatula doon sa cross, INRE, the Son of God. Di ba? Claiming that He is the Son of God. Jesus Christ, the Son of the King of the Jews. So, meaning, itong kriminal na ito na nagsabing, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, ay naniniwala na si Kristo nga ang hari. Hindi lang ng mga Hudyo. Siya'y hari ng isang kaharian, at alam po ng kriminal na to na ang kaharian ng Diyos ay wala sa mundong ito. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang nangyari? Immediately after that prayer, Jesus said to that criminal, ngayon din. Ngayon din.
isasama kita sa paraiso. You see, yung prayer about alalahanin mo ako sa iyong kaharian is an expression of his faith. Just like Abraham believed in God and it credited it to him as righteousness. Ulitin ko po, paano naging matuwid si Abraham sa harapan ng Diyos? He believed God. Ano ibig sabihin? He believed God. Naniwala siya sa mga salita, sa mga pangako ng Diyos na hindi niya pa nakikita. And because he believed God, it credited to him as righteousness. That belief in the Lord God put Abraham in what? In a position of what? Righteousness. In the same way, itong criminal na to, bagamat he was so overwhelmed by his sin and his wickedness, na wala siyang mukha para humingi ng kapatawaran, isa lang ho ang ekspresyon na pinakita ng kanyang pananampalataya, Panginoon, alalahanin mo ko! Nagkaroon po ng avenue to express his faith. Bagamat hindi niya sinabing patawarin mo ko, alalahanin mo ko. The word alalahanin, clear. Clearly speaks of what? His faith. And just like Abraham, this criminal believed in the Lord Jesus Christ. Ano sabi ng verse 22? Romans 3:22, this righteousness is given through faith in Christ Jesus to all who believe. Since this criminal believed in the Lord Jesus Christ, that righteousness was given to him freely. Ganun lang ho kadali. Na ang isang makasalanan ay tumanggap ng hindi lang kapatawaran, kundi iposisyon ng Diyos sa isang matuwid na kalalagayan. That is why, si Paul ang kanyang patutuo, I am the chief of all sinners. But because of the grace of God, I am what I am. I am the chief of all sinners. Because of the grace of God, I am what I am. Bakit? Ano ba ang nagawa ng grace of God? The grace of God will put us in a position of righteousness. Hallelujah. Alam nyo, ang hirap intindihin ito ng mga tao, lalo na kung ang mga tao ay hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kasi sa simula pa lang, kung ang isang tao hindi na naniniwala sa salita ng Diyos, hindi sila makikinig sa salita ng Diyos. At dahil hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos, ano magiging resulta? Wala pong pananampalatayang tutubo sa kanilang puso. At dahil walang pananampalatayang tutubo sa kanilang puso, ano mangyayari? They will never experience the grace of God. The story of that criminal beside Jesus Christ is a perfect example of a wicked sinner who instantly received the righteousness of God because of his faith. So righteousness, you can receive it through your faith. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Hindi mawawala ng kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Ang kabuluhan po ng kamatay ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan upang hindi natin maranasan ang tiyak na kaparusahan. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand and punished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus Christ. So, when we believe in the Lord Jesus Christ, God puts us in a right standing with God. God has put us in the right standing with God because of what? Justification we receive by faith. We are justified. Nasabi rito, He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who believe in Jesus Christ. So, when you believe in the Lord Jesus Christ, ano nangyari? He justifies. Ano ibig sabihin sa salitang justifies? Just as if you did not commit sin. That's the beauty of the meaning of the word justify. Justify means just as if you did not commit
sin. That is what happened to the criminal beside the cross of Jesus Christ. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, ngayon din, sasama kita sa paraiso. That criminal, ano nangyari? Because he believed in the Lord Jesus Christ. What happened to his sin? Just as if he did not commit sin. Justified. Just as if. Justified. Just as if you did not commit sin. Mga kapatid, kaya pala sinasabi ng Bible sa Book of Isaiah, halika kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang kasalanan mo, lumapit tayo, kayo. Magliwanagan tayo. Kaya ko itong paputiin. You know why? Because God, through the Lord Jesus Christ, has the power to do what He claims to be. He is able to cleanse us, wash us from all our sin. He is able to provide. He is able to what? Not only to cleanse, but to justify, just as if. That's the beauty of the word. Just as if. Praise God! Tulad ko, katulad nyo, katulad nating lahat, nabuhay sa kasalanan before Christ. But when we realize a life of sinfulness, we realize that Jesus came to die para po iligtas tayo, patawarin tayo sa ating kasalanan. Lumapit tayo, nanampalataya tayo kay Kristo. Hallelujah! Hindi lang tayo pinatawad sa ating kasalanan. Ano pa? Ginastify. Ano ba Tagalog ng justification? Pinawalang sala. Just as if you did not commit sin. At isa pang scripture that will reinforce the truth na pag ang isang tao po ay totoong lumapit kay Kristo at nanampalataya, it is found in 2 Corinthians 5:21. Ang sabi rito, God made Him who had no sin to be sin for us. Speaking of the Lord Jesus Christ, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become what? The righteousness of God. In Him, in Christ Jesus, ano nangyari? We might become the righteousness of God. Kaya nga, kung babasahin po ninyo itong statement na ito sa inyong screen, believing in the finished work of Christ on the cross puts us in right standing with God. So, when you are in right standing with God, pag dumating po ang demonyo, akusahan kayo at hamunin ang Diyos. Hallelujah! You'll be protected. O kaya lang naman naglilingkod siya si Job. Bakit? You put a hedge of protection. Bakit may hedge of protection si Job? Because he is in right standing with God. So just like you, just like Job, just like Noah, if you're going to live a righteous life, anytime, anywhere, the devil can challenge God. Hello? Hindi siya makagagawa ng anumang bagay sa'yo without God allowing him. Because of that hedge of protection. Believing in the finished word of Christ on the cross puts us in a right standing with God. But we cannot hide from that positional righteousness. That righteousness must be expressed through practical and godly living. So ito ang isang problema ko ngayon na gusto kong bigyan ng linaw. Bagamat yung ating paniniwala kay Kristo ang nagdala sa atin sa isang posisyon na tayo po'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang tawag po doon ay positional righteousness. Hindi po kalooban ng Diyos na magtago tayo doon sa positional righteousness sa habang panahon. God wants us to grow in our spiritual maturity because He wants us to walk in practical and godly living. Because walking in practical and godly living is the expression, the true expression of our positional righteousness. Ulitin ko yung dalawang component ng righteousness. Righteousness means what? Right standing with God and right standing with man. Hindi mo pwedeng i-claim na dahil ng palatay kay Kristo, ayos, nasa tamang posisyon ka. You are in line, you are in righteousness. Hindi ibig sabihin na ng palataya kay Kristo maganda at matuwid ang buhay mo sa harapan ng Diyos. No, no. It should manifest in your horizontal relationship, vertical relationship
speaks of our relationship with God. If we are right in our relationship with God, it should manifest in our relationship with others. That's why righteousness is not only right standing with God, but it is also right standing with men. Dahil nasabi ng Bible, diba, Jesus himself said, kung ikaw'y mag-aalay at nalaman mo, naalala mo may taong masama ang loob sa iyo o mayroon kang nakaaway, iwanan mo muna yung alay mo, puntahan mo yung tao and be reconciled. Ayusin. You know why? Kasi gusto ng Panginoon, kung talagang tayo ay totoong pinatawad, na ilagay sa tamang posisyon at relasyon sa Diyos, lahat ng mga inaccurate relationship sa tao, isa yan sa dapat na ayusin din natin. Because righteousness is right standing with God and right standing with men. Remember, both Noah and Job, they're not only upright before God, but they are blameless. Ang ibig sabihin ng blameless, walang maipipintas sa kanila ang mga tao sa kanilang paligid. They have seen your conviction, the conviction of your faith. And the conviction of your faith, nakikita nila na ano? Resulta ho ng pananampalataya sa Diyos na pinanampalatayan niyo. Mayroong practical expression. At ang practical expression ng ating positional righteousness is the way we live. Practical and godly living that is seen by people around us. Let's go to Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. Tingnan po natin ang halimbawa ni Daniel chapter 1. So, Daniel chapter 1, beginning verse 5 to 9. Ang istorya po nito ay sila Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan is recruited to serve in the king's palace. But they need to undergo training. Ang problema sa pananampalataya ni Daniel, yung training na dadaanan niya will defile them. So here is the story. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. So kung titingnan natin, part of the training is that what? They will eat the food and the wine na kinakain at ininom ng hari. Napakaganda sana. They were to be trained for 3 years and after that, they were to enter the king's service. Masyadong mitikuloso po. Imagine, bago ka pumasok sa serbisyo po ng hari, meron kang on-the-job training for 3 years. Pero maganda po itong OJT na to. Kasi kung ano ang kinakain, ano ang iniinom ng hari, yun ang pagkain, yun ang inumin mo. Among those who were chosen were some from Judah. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Okay? So, si Daniel ay binigyan ng Babylonian name. Ang name niya, Belteshazzar. Yung tatlong kaibigan niya na, si Hananiah, si Mishael, at si Azariah, sila po yung Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, tingnan natin yung verse 8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Teka muna, Pastor. Anong ibig sabihin nito? Pagkain ng hari, kung kakainin ni Daniel, it will defile them? Yun ang nakalagay sa Bible. Hindi kayang tanggapin ni Daniel na kainin yung napakasarap na pagkain ng hari. Kasi sa kanyang pananampalataya, sa sandaling kainin niya yan, marurumi yan siya. It will defile them, spiritually speaking. It will defile his faith. Why? Kasi alam niya, ang pagkain po ng hari is being offered to idols. At hindi kayang tanggapin yun ng pananampalataya ni Daniel. Gaano man kasarap ang pagkain, gaano man kasarap ang inumin, dahil alam niya that it is being offered to idols. It will defile. That is why he rejected the offer. But Daniel resolved not to defile. Nakita niyo, resolved. Dinesisyonan talaga. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now, God had caused the official
Now, God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. So, dito makikita ho natin, Daniel is a person who has right standing before God. And there is now a challenge to his faith. A temptation. A very good temptation. Why? Kasi simple lang naman ang temptation. Very hard to resist. Kakainin mo lang naman yung pagkain ng hari. Iinumin ng hari. But the Bible says in verse 8, Daniel resolved not to defile. Alam niya na yung pagkain niya, ng pagkain ng hari, inumin ng hari, which is offered to idols, will defile his spirit. And he resolved it into his heart. He has this conviction. At sabi ng Bible, verse 9, because of this resolve, because of this conviction, because of his decision, verse 9, now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. You see mga kapatid, gaano man katindi ang pagsubok, gaano man katindi po yung offer, but it will defile you. You will show the people around you through righteousness, not only in the sight of God, but in the sight of these people. If you show them your conviction, if you are true to your conviction. Now, because Daniel showed them his conviction not to defile himself, anong ginawa ng Diyos? Now, God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Mga kapatid, alam ng Diyos kung ikaw ay tatayo sa isang crossroad because of your conviction. Alam po ng Diyos kung ano ang magiging consequence the moment you stand up for your conviction. At kung sa pagtayo po ninyo sa inyong conviction because you want to show your righteousness, not only positional in God, but experiential in the sight of the people, God will come to your rescue. God will come to your rescue. And in this case, God comes to his rescue. Anong ginawa ni Lord? Now God had caused the official to show favor and compassion. Another scripture. This is the last scripture. Oh, no. Meron pang dalawa. Sorry. 1 King chapter 15. 1 King chapter 15. Okay? Beginning verse 15 to 1. Ang sabi rito, in the 8th years, or 18th year of the reign of Jeroboam, son of Nebat, Abijah became king of Judah. And he reigned in Jerusalem 3 years. His mother name was Maacah, daughter of Abishalom. He committed all the sins of his father had done before him. His heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his forefather, had been. Nevertheless, for David's sake. Tingnan niyo ito ha. Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and by making Jerusalem strong. For David had done what was right in the eyes of the Lord, and had not failed to keep any of the Lord's command all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. Ulitin ko verse 5. For David had done what was right in the eyes of the Lord, and had not failed to keep any of the Lord's command all the days of his life. Here, makikita ho natin, okay, that one of David's descendant is testifying about what? The right living of David. Except doon sa kaso niya kay Uriah the Hittite. Alam niyo naman si Uriah, di ba? Nagustuhan po ni David si Bathsheba. Ang problema, mayroon palang general na asawa. So para mangyari ang gusto ni David, ay nagplano sila kung paano mapapatay sa labanan si Uriah. At pagpatay na yung general Uriah na yan, masusunod niya si Bathsheba. Balikan ulit natin ang verse 5. For David had done what was right in the eyes of the Lord, and had not failed to keep any of the Lord's command all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. So, ano ibig sabihin nito mga kapatid?
Dito binigyan ng punto ang testimony ni David. Dapat bagamat si David in the Bible, hindi lang exploit ang kanyang ginawa. Hindi lang po mga exploit, yung mabubuting bagay, yung mga tagumpay ang ibinahagi sa atin ng salita ng Diyos. Pati yung weakness niya, pati kasalanan niya was exposed in the Bible. Pero alam niyo, because David was a man after God's own heart. Kung pag-aaralan talaga natin ang buhay ho ni David, natakpan pa rin ng pamumuhay ni David sa katuwiran lahat ho ng mga pangit at kasalanang ginawa ni David. Uulitin ko, bagamat si David ay taong katulad natin na maraming kapalpakan, maraming kasalanan, but the Bible says, the whole testimony of the descendants of David concerning the life of his forefather is that what? For David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep any of the Lord's command all the days of his life. Mas nangibabaw pa rin yung mga tamang ginawa kaysa sa mga kasalanang ginawa. Bakit ito mas nangibabaw yung mga tamang ginawa? Because ang sabi ng Bible, David had done what was right in the eyes of God. Ibig sabihin, he lived in righteousness. Bagamat mayroong mga pagkakamali, kapalpakan, sa totality po ng kanyang patutuon, nangibabaw pa rin yung katuwiran ng kanyang pamumuhay. Mga kapatid, katulad ni David, hindi ho lahat tayo ay nakagagawa ng kaperpektuhan. Marami tayong kapalpakan pa rin. But as long as our heart is committed to do what is right, even if bumabagsak po tayo, tandaan ninyo, a righteous man may fall 7 times, but he will rise again. The moment God sees us rising up from our failure, hindi po niya titingnan ng gusto yung mga pagbagsak. In fact, in Hebrews 10:17, nakalagay po ron, and their sins and iniquities will I remember no more. What is important in the sight of God, if you are a person with right standing with God, is that anyone that is born of God will not continue on sinning. Ulitin ko, anyone that's born of God will not continue on sinning. And as long as we don't continue on sinning, even if from time to time bumabagsak ka, because God knows that you will rise again. Hallelujah. That is a manifestation of an imperfect person living in righteousness before God. Tingnan po ninyo ito. In the case of David, when a father lives a life of righteousness, it can provide protection and immunity to his children's children, even up to the 4th generation. Ulitin ko, when a father lives a life of righteousness, it can provide protection and immunity to his children's children, even up to the 4th generation. Bakit ko nasabi ito? Kasi po yung reference point po rito is who? David. Sino ang naging anak ni David? Si Solomon. Sino naging anak ni Solomon? Ha? Sila Rehoboam. Okay. At yung mga sumunod pa. Okay. And the 18th year of the reign of Jeroboam, son of Nebat, Abijah became the king of Judah. And he reigned in Jerusalem 3 years. So, sino raw po yung nanay ni Abijah? His mother's name was Makkah, daughter of Abishalom. He committed all the sins his father had done. Sino raw nag-commit ng kasalanan ng kanyang mga tatay? Si Abijah. He committed all the sins his father had done before him. Yung mga nauna kay Abijah. His heart was not fully devoted to the Lord his God. As the heart of David, the forefather, had sinned. So dito nakita ho natin, nabanggit si David. And David became the reference point of righteousness na naghintay lang kung bakit yung immunity was given even up to the 4th generation. Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamb in Jerusalem. Dahil daw po sa kapakanan ni David, anong nangyari? Nagbigay pa rin ng Panginoon na magiging hari sa Jerusalem mula kay David.
Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him by making Jerusalem strong. Bakit ito? Ganito ang ginawa ng Panginoon. Bagamat yung mga sumunod na anak, under David, under Solomon, ay hindi na gumawa ng kalooban ng Diyos. Kasi during the fourth generation, he testified the righteousness of his forefather, David. For David had done what was right in the eyes of the Lord, and had not failed to keep any of the Lord's command all the days of his life, except in the case of Uriah, the Hittite. So because of David, maski na yung mga sumunod, magmula kay Solomon, yung mga sumunod na naging hari ng Israel ay pumalpak. But because of David, not because of Solomon, but because of David, the Lord has proven his faithfulness. Because of David, the Lord failed not to provide a king coming from the lineage of David doon po sa Israel. So tayo po mga magulang ngayon, please uulitin ko, let's develop self-restraint when it comes to sin. Kasi kung tayo ay patuloy na bibigay sa tukso ng kaaway, 3 to 4 generation of our descendants will suffer. But if we will committed to the Lord by living a righteous life, hindi lang po tayo ang masisave, hindi lang po tayo tatanggap ng favor, kundi ang mangyari, when a father lives a life of righteousness, it can provide protection and immunity to his children, even up to the 4th generation. Let's read 1 King chapter 3. 1 King chapter 3. Beginning verse 1 to 12. Okay, 1 to 12. Ang sabi rito, Solomon made an alliance with Pharaoh, king of Egypt, and married his daughter. So, pagkatapos po ni Solomon, dito nagkaroon ng problema yung mga sunod na lahi. He brought her to the city of David until he finished building his palace and the temple of the Lord and the wall around Jerusalem. The people, however, were still sacrificing at the high places because the temple had not yet been built for the name of the Lord. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instruction given him by his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place, and Solomon offered 1,000 burnt offering on that altar. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, "Ask whatever you want me to give you." Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant, my father David." So, makikita mo natin dito, yung favor na binigay ng Diyos kay Solomon ay dahil saan? Sa buhay na may katuwiran ni David, sa pamumuhay ni David. Si David po ay mayroong right standing with God, and because of that right standing with God, Solomon, his son, received the favor. Solomon answered, verse 6, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this people of yours?" The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, "Since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discerning in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will ever there be. Anong kinikwento po rito sa talatang ito? Because David lived an upright life. He walked in righteousness. Yung kanyang mga anak, yung kanyang mga descendant can stand on the testimony of David. What is the testimony? He lived an upright life. He lived in righteousness. So yung kanyang mga anak, the children of his children, stand up on that relationship of their forefather, and the Lord granted them the request.
Ganyan po kamakapangyarihan ang pamumuhay sa katwiran. Na yung immunity po, yung blessing, yung favor, yung immunity is not only limited to the person living in righteousness, but his children, even up to the fourth generation, can benefit from the blessing, from the favor, from the influence, from the immunity because of living a life of righteousness as demonstrated to them by their forefathers. Last verse, Proverbs chapter 10. Proverbs chapter 10, verse 2 to 3. Sabi po rito, ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death. The Lord does not let the righteous go hungry, but He thwarts the craving of the wicked. Focus lang po ako doon sa verse 2. Righteousness delivers from death. Righteousness delivers from death. Balik po tayo sa presente nating panahon. Almost the whole world are fearful because of this coronavirus. You see, one unseen virus shows yung napakaliit na halos hindi natin nakikitang virus. Nagpakita po ito sa karupukan ng mga tao. Powerful nation, powerful presidents and head of states, walang magawa. Dahil lang po sa hindi nakikitang virus na ito. Napakarami na pong namatay. The world is fearful today. It affects the life of the people. Hindi mo tayo magkaroon ng mass gathering. Even churches are closed. Kasi sabi nila, hanggang walang vaccine, walang mass gathering. Because if the government will allow us to have a mass gathering without this vaccine, marami pang mamamatay. God allowed this unseen coronavirus. To what? Para ipakita ang kahinaan at karupukan ng tao. At tuwi na, sa sandaling makita ng tao ang kanilang pangangailangan sa Diyos, God will show us prescription on how to evade, how to be saved from this unseen virus. One of the prescription for our divine immunity, live a life of righteousness, because according to Proverbs chapter 10 verse 2, righteousness delivers us from death. Righteousness delivers us from death. Let's bow down our heads and we're going to pray. Father, we thank you for your goodness and for your faithfulness. We thank you, Lord Jesus Christ, for your word. Ang iyong salita ay laging advance. Today, the world is waiting for the creation or discovery of the vaccine. For the people of the world to have immunity against coronavirus. But we thank you, Lord God, we don't need to wait for that vaccine. Because you know that these things will happen ahead of time. And you know what to do, and you know how to give protection to your people. And we thank you, Father God, that your word is being preached. Your word, Father God, is being imparted, Lord Jesus Christ, to show us the descriptions for our divine immunity. We thank you, Lord God, that through the word you have shown us that we can access this immunity if we will continue to embrace spiritual covering. If we will observe the Lord's Supper in a worthy manner, that we're going to release our thanks, Lord Jesus Christ, you were rebuke the devourer. That if we're going to continue grow in our spiritual maturity, the devil will leave us. If we're going to explicitly obey everything that you commanded us, oh God, you will have a hedge of protection. Saying, Father God, in living in righteousness, that protection provides immunity, Father God, from the works of the enemy. Itong mga to, Panginoon, is still hidden from the people of the world. And we thank you that you have given it to us. We thank you, Father God. Kasi kami na mga anak mo, Panginoon,
matanggap ang mga kabahayagang ito for us to be safe and for us to be preserved. Lord, I pray that you will cause every person watching, hearing this live stream, not only, Father God, to receive, but to really act on every principle that you have shown and revealed to us through the preaching, of God, of this message. In the name of Jesus Christ, I pray, let that immunity come upon each and every one of us, Lord God. In the name of Jesus Christ. Lord, maraming salamat. We declare, as we believe, that you are going to prove true to the claim that you have given us to the Word. Righteousness delivers us from death. So kung mayroon mga kapatid, Panginoon, na kung saan ay affected by this COVID-19, Lord Jesus Christ, hindi po namin alam ang kalagayan ng bawat kapatiran who are affected and infected right now. In Jesus' mighty name, give them hope. Let the blood covering of the Lord Jesus Christ be upon them. Send forth your word, O God, and let your word heals them, O God. Hindi lang COVID-19 virus, O God, whatever form, whatever manner of disease right now, in the name of Jesus Christ, O God, we claim your healing power, we claim your healing touch, O God, upon every members of our families, Lord God, who is suffering from any form of sickness and disease right now, in Jesus' mighty name. Receive your healing touch. Receive the power of the stripes of the body of Christ. Lahat ng latay na tinanggap ni Kristo sa cross ng Kalbaryo dahil sa pagpapainom ng tao, naniniwala po kami that there is a corresponding healing in every form of sickness and disease. 49 stripes in the body of Jesus Christ provided for us healing in all forms and manner of sickness and disease. Even this COVID-19, that at the name of Jesus, every knee should bow. Coronavirus as a name, COVID-19, and you will bow down at the feet of the Lord Jesus Christ. I pray and I declare, in Jesus' mighty name. Yes, Lord. Oh, I declare, in the name of Jesus Christ, Yes, Lord. that you have no business to inflict this sickness, this disease, famine, death, in the life of everyone who lives under this covering, in Jesus' name. Yes, Lord. The people of God living in Psalm 91 is a no-go zone for the devil. You are trespasser. Yes. Trespassing na pag pumasok ka sa mga anak namin. Yes. At kung mayroon man, because, Lord God, of ignorance, tinamaan, Father, I'm asking you, Father God, in the name of Jesus Christ, let your power come upon those people who are suffering from sickness. Lalo na yung mga anak, Panginoon, na mga mananampalataya. Lord, on the basis of the covenant that you given to their parents, kung mayroong mga anak, ang mga magulang na ito na nananampalataya sa inyo, na tinamaan ng COVID o anumang klase ng sakit at karamdaman, prove to them right now in Jesus' name that immunity is their portion. Yes. That your power is still available to heal Yes. in Jesus' mighty name. Amen. Amen at amen. Mga kapatid, on Tuesday, tatapusin ko po ito. Mayroon ba akong question na kinakailangan mabigyan ng kasagutan? Kasi ang question, ito bang divine immunity is absolute? Is it for all? Is it absolute? Kasi kapag hindi natin nakumpleto ito, hindi po maiwasan. May mga mananampalataya or even pastor or even bishops, mababalitaan kayong namatay because of this virus. So the question is, what is immunity? Ano ang nangyari? Kaya nga, sasagutin ko yung tanong na yan on Tuesday. Is divine immunity is absolute? Is it for all? Automatically? Please, huwag kayong mawawala sa Martes. Kasi as I continue to share this message, I do believe that your faith continues to build up. Kaya lang alam ko rin ang demonyo mayroon po siyang counter-attack. Isa sa mga counter-attack ay baka mayroon po tayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, tamaan po ng virus na ito.
Okay, member ng ating family na pwedeng magbigay ng duda at bakit gano'n kapipilit sa ating pastor? How come? So mukhang hindi tama yun. Mukhang hindi accurate yung mensahe. Mga kapatid, as far as I'm concerned, by the grace of God, I've shown you principles, I've shown you scriptures to back up the claim of this teaching. Kung meron po kayong mapabalita ang mga Christians, even pastors, dying because of COVID, you will know it why. You will know the reason why on Tuesday. God bless us all. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.